Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para magkomento po sa atin o sa inyo mga katambay. Ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, sabi po ng ating bagong Pilipinas mga katambay, meron po tayong good news. Ayon po dito sa balita ng ating government station, ang PTV Philippines mga katambay. Ano po yon? Komentuhan po natin, pakinggan po muna natin mga katambay. Good news naman tayo. Aarangkada na sa Davao del Norte ang isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kasama doon si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Live, Mela. Dayan mula sa seguridad hanggang sa pagkakasa ng iba't ibang programa ay nakahanda na nga dito sa Davao del Norte. 3 malalaking opisyal ng pamahalaan ang bibisita sa probinsya, kabilang na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pagpasok pa lang ng Davao del Norte, nagkalat na ang mga poster ng iba't ibang programang ilulunsad ng administrasyon sa probinsya. Gusto kasi ng mga otoridad, maraming residente ang makinabang dito, kaya't puspusan na ang pagpapakalat nila ng impormasyon. Kabilang sa mga programang ihatid ng gobyerno sa lalawigan, ang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF, Lingap at Alagang Bayan, Laboratorio, Konsulta at Gamot para sa Lahat o Love for All at bagong Pilipinas Servisyo Fair. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng PAF bukas at makikinabang dito ang buong Davao Region. Habang ang Love for All naman, nagsimula ng magserbisyo nitong mga nakalipas na araw. Pero bukas darating din mismo rito si First Lady Liza Araneta Marcos na siyang nasa likod ng health program na ito. Sa Biyernes naman, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair dito sa Davao del Norte, kung saan nasa higit 200 serbisyo at programa ng gobyerno ang ihahandog ng iba't ibang ahensya. Sa isang press conference kanina, inilatag ng mga organizer ang magiging sistema bukas at sa Biyernes. Abot-abot naman ang pasalamat ng lokal na pamahalaan sa buhos ng mga tulong na hatid ng administrasyon para sa kanila. The President will be extending. Yan po mga tambay. Kaya lang, ikukorek ko lang po. Hindi po ang Pangulo, hindi po ang First Lady, at hindi rin po ang Speaker ang tumutulong po sa ating kapwa Pilipino. Trabahante lang po sila. Trabahante. Hindi po nila pera, hindi po galing sa bulsa po nila ang itinutulong nila. Galing po sa sambayanang Pilipino. Una-una sa mga nagtatax po nating mga kababayan, sa mga negosyanteng minegosyo, at sa ating mga OFW na nagtatax din po at may mga daladalang remittance sa ating bansa. Kinukorek lang po ni Kamanong, huwag po natin Diyosin ang ating mga politiko, mga tabay. Hindi po sila superhero at hindi po sila mag-uubos ng sarili nilang pera sa gobyerno, mga tabay. Real talk. Itatama lang po natin ang balita, mga tamay. Huwag pong masyadong, porkit isang, sinasabing lingkod bayan, huwag po nating masyado i-credit po sa kanila, mga katamay. Huwag po natin i-credit sa mga politiko yung sinasabing binibigay po nila. Galing po sa tao yun, mga katamay. Sa tao. Trabaho po nila yung mga katamay. Trabaho nila na maglingkod sa atin, mga tambay. Kaya po, nakita po, may tanong nga rin po si Kamanong doon mga tambay. Yung mga lingkod bayan natin, dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw niya na magpalagay ng mga puro higante, kilalaking mga tarpaulin na puro pagmumuka po ng politiko ang nakikita. Kilalaki. Sino po kaya gumagastos ng mga tambay? Taxpayer po kaya ang gumagastos? Tarpaulin pa lang, ubod na lalaki? Di ba? Trabahante, sila po ba gumagastos? Tanong ko lang, dahil lahat po ng dinaanan, nakita po natin sa balita, lahat ng dinaanan, hindi nawawala ang napakalalaking muka ng mga politiko sa ating bansa. Ibang-iba. Na ano lang po si Kamanong. Hindi naman po against si Kamanong sa mga ginagawa po ng bagong Pilipinas. Dahil tama po yun. Dahil pera po ng tao yun. Hindi po nila pera.
Yun po pagtulong po sa mga Pilipino, mga tambay. At yung ginagastos po ng bagong Pilipinas, galing po sa atin yun, sa ating mga taxpayer. At yung iba ron, inuutang pa natin sa labas ng bansa. Dahil ang administrasyon po natin ngayon, halos napakalaki po ng nautang sa loob ng 2 taon. Trillion po ang nautang. Para hindi tayo makakita ng katulad ng ganito. Saan po nila dadalhin yung trillion na utang? Di umano. Kung walang mga programa sa mga Pilipino. Kaya lang po, ang tanong ni Kamanong, kasama po ba tayong lahat sa mga ganitong programa ng ating bagong Pilipinas? Lahat po ba ng tao sa Pilipinas, buong Pilipinas po ba, naseserbisyuhan po ba? Tanong lang po ni Kamanong yun. Nagkukomento lang po si Kamanong, mga tambay. Kasi po, buong Pilipino po, lalo po mga may trabaho, kahit wala tayong trabaho, meron po tayong tax na binibigay po sa ating gobyerno na galing sa atin. Lalong-lalo pa yung mga may trabaho. At yung sinasabing high income, kilalaki po ng binabawas na tax po sa kanila. At yung mga negosyo na kilalaki, malalaki po ang tax niyan na ginagamit po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Ang tanong lang ni Kamanong, lahat po kaya, pati po nasa middle class, at lahat na halos ay nakikinabang po ba sa programa ng bagong Pilipinas? Sa tingin ni Kamanong, hindi, mga katambay. Piling-pili lang ang sinasabing napupuntahan at talagang nabibigyan ng mga ganitong programa, ayuda, tulong, yung serbisyo, kung ano paman, hindi against ang inyong lingkod. Maganda po yan dahil naibabalik po sa tao ang sa tao rin galing. Galing sa tao ang ginagastos ng gobyerno. Hindi po galing sa politiko. Hindi galing sa kanila. Di ba? Nagkakaroon pa nga na issue Pag sila ang humawak di umano ng pera ng bayan, questionable pa yon. Pagka ang kinausap mo ay si Sasot Rogandos di umano at si dating Pangulong Duterte, pag siya kinausap mo, talagang hindi po siya, hindi mo mapapaniwala si dating Pangulong Duterte di umano na ang paghawak ng pera ng Kamara at Senado ay malinis. Mahirap. Mahirap sagutin ni dating Pangulong Duterte yan. Dahil mismo siya, talagang kino-question niya ang paghawak at paggastos ng dalawang ahensya na ito, mga tambay. At nagbitiw pa siya rito ng worst and rotten sa buong Pilipinas na konstitusyon. Di ba? Kaya po, ito po sa nakikita ni Kamanong, mga tambay, kaya puspusan po ang sinasabing ito po maihahanay natin sa parang ayuda, mga katambay. Itong mga ganitong programa, parang ayuda po ito. Una-una, malapit ng halalan, mga katambay. Nagtatanong lang, mga katambay. Malapit na po ang halalan, mga katambay. Marami po dyan gustong bumalik sa pwesto, mga katambay. At isa pa, malapit na rin ang SONA. Kailangan marami tayong masabi sa SONA, di ba? SONA yan, mga katambay. Re-report ka sa buong Pilipino niyan, sa buong Pilipinas. Kung ano ang nagawa mo, sa bansa. Napakagandang credential po yan, mga katambay. Meron akong, bagong Pilipinas pair na nakakatulong sa Pilipino. Di ba, mga katambay? Kaya po, uulitin ko, mga katambay, huwag po natin Diyosin na parang ang mga politiko pag nagpunta sa atin at nagbigay ng tulong, parang Diyos na sinasabing sa kanila galing yan. Talagang hahangaan mo. Very, pagka dumating sa iyong probinsya, talagang parang luluhuran mo pa di umano sa tuwa. Dahil may dalang tulong sa iyo. Huwag na po tayong ganyan, mga tambay. Hindi nila pera yan, mga katambay. Hindi nila pera. Sila lang ang muka. Sila lang po ang muka. Dahil sila yung binigyan natin na authority para gawin yan. Dahil sila po yung nagkaroon ng posisyon na binigay natin ang boto. Di ba, mga tambay? Kaya karapatan po nila pagsilbihan tayong mga Pilipino. Pero yung tulong, ang sana lang, yung binibigay pong tulong at solusyon ng ating pamahalaan, global po sana, global, pang buong Pilipinas. Hindi po ilan-ilang probinsya lang po. At ilan-ilang, porsyento lang ng mga Pilipino
At pag naibigay na yung tulong, pag alis po ng bagong Pilipinas, mahirap pa rin tayo mga katambay. Hirap pa rin tayo mag-budget. Diba? Hirap pa rin. Dahil napakataas pa rin ang bilihin. Panandalian lang po. Diba? Ganun po yun, mga katambay. Kayo po, ano po ang komento nyo dito po sa isang programa ng ating Pangulo, lalo po ang sinasabing bagong Pilipinas, at isang dabukal na kilalaki na poster ng mga pagmumukha nila di umano ang nakikita kung saan po sila pupunta. Sila po yata nagbabayad ng mga poster na yan, mga tambay. Hindi po galing sa pondo ng Pilipino yan, mga tambay. Hindi. Sariling bulsa po nila yon. Opo. Huwag po tayong mag-iisip ng hindi maganda. Yung mga poster na kilalaki ng mukha ng speaker, ng Pangulo, at kung sino pa, huwag po kayong mag-iisip na hindi maganda, mga katambay. Sila po ang gumagastos nun, mga politiko. Opo. Hindi po taxpayer. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po sa mga nagsusubscribe po ng ating maliit na channel. Thank you po. At doon po sa yung nakagusto po, maraming salamat din po sa YouTube at TikTok. Ingatan naman po mga katambay. Paalam. Bye-bye.